A day in my life as a plantita. Hello mga Lods! Alam nyo ba mga Lods, sobrang excited ko ngayong araw dahil dumating na nga yung in-order kong mga seeds online na broccoli at asparagus seeds. Alam nyo ba yung tissue planting method mga Lods? Medyo maselan kasi yung itatanim ko na asparagus and broccoli kaya itatry natin yung tissue method dahil medyo mainit dito sa Maynila. Ang palagi ko kasing ginagawa pang nagtatanim ay direktang lupa na at 95% germination rate nga daw pag tissue method ang gagamitin. Pinandar ko nga muna itong aking 3-in-1 vacuum cleaner. Sobrang satisfying talaga itong aking nabiling vacuum dahil kaya niyang linisin yung mga sa ilalim na hindi na kayang maabot ng mga walis. Lalong-lalo na nga yung mga alikabok at mga buhok na nasa ilalim. 300 plus ko lang pala ito nabili mga Lods at kung interesado kayo ilalagay ko yung link sa baba. At halos 1 oras nga siya bago malobat kaya sulit talaga. So ito guys, chinek out natin. Ayan kasama pa yan. Bali 3 asparagus ang chinek out ko, di ba? Sobrang excited. And dahil medyo maselan dito yata sa atin, try natin na tissue method, okay? Lalagay natin sa tissue method. Maganda siya guys. High quality ang kanyang mga seeds. Tingnan nyo naman oh. Ito din maganda ito. Sitsaro. Maganda kasi ito pag nag-ano. Yung half cook lang siya. Ang sarap nitong kainin. Ilalagay sa gulay. Ayan. Tapos pag binili nyo may kasama na siyang instruction. Ayan. Nare-recommend nila yung tissue method nga. Sige. Try natin yon. Okay. And ito meron silang flyers na ganito. Wala lang. I-choose lang nila. Tapos ito din broccoli, sana mapatubo natin, no? Ganito lang pala ang ginawa ko sa ating tissue method. Nagbasa lang ako ng tissue and then malinis na container para dun ilagay yung tissue natin tsaka yung ating seeds. Inuna ko lang itong broccoli dahil excited talaga ako dito subukan yung ating tissue planting method. Ganito pala kadami ang laman niya at 69 pesos ko lang nabili ito. 95% germination rate nga daw and maganda yung kanyang feedback kaya nagtry na rin ako. Alam nyo ba mga Lods na hindi ako kumakain ng broccoli? Nakailang try muna ako bago ko siya nagustuhan and syempre habang tumatanda na tayo, nare-realize natin na mas malaki ang sustansya na kukuha natin sa broccoli. At syempre, sunod naman natin itong ating asparagus. Ito talaga ang pinaka-excited ako dahil bukod sa wala pa akong tanim nito at bihira lang talaga ako makakita ng mga tanim dito lalo sa Maynila dahil sa mainit na panahon siguro. Kaya ayan, excited talaga ako na subukan itong ating asparagus sa tissue method. Binasa ko na nga pala dyan yung tissue at tapos nilagay ko na sa container. At pagkatapos nga, inisa-isa ko nilagay yung seeds. At pagkatapos ko na ilagay yung buto ng broccoli at asparagus. At pagkatapos nga, tinabunan ko na rin ng sobrang tissue sa ibaba and tinakban ko na rin. Kailangan pala yung tissue natin ay hindi masyadong basa para hindi mabulok yung ating seeds. At nung natapos na nga ako dito, inasikaso ko naman itong pagluluto ng almusal. Meron nga kaming bisitang afam dito sa bahay kaya nilutuan ko siya ng almusal na sunny side up at pansit canton. Iniipon ko nga pala dyan yung mga eggshell para may magamit ako sa aking garden. Hinahayaan ko nga pala dyan muna matuyo yung mga eggshell bago durugin ang pinong-pino at ilagay sa aking mga pananim. So guys, habang niligpit natin to, mayroon pala siyang laman. Akala ko walang laman, papel lang. Ayan guys, oh. Mayroon pala siyang laman. Free siya, ibig sabihin talong, black talong. Wow! Try din natin to guys. May free siya. Akala ko ano lang siya kasi mukha siyang papel lang na black. Ayun. Flat kasi siya, unlike dito. Tapos mas malapad. Compare dito, diba? Ito kasi, pag ganun ko, niligpit ko na, may tumunog, may laman pala. Akala ko talaga nung una, walang laman yung talong. Akala ko carton lang siya. Yun pala, meron siyang pa-freebie. Dahil wala naman akong in-order na talong kay seller. Itinago ko nga muna sa my stock room ang ating tissue method ng mga seeds. Balikan natin after ilang days. Medyo late na pala yung pag-prepare namin ng lunch. Kaya sabi ko nga dyan, gamitan na namin ng meat grinder para mas mabilis kaysa kuskusin namin isa-isa. Buti na lang talaga, meron akong ganitong meat grinder. Mula ko lang nabili, 100 plus lang. Talagang
Very efficient sa gamitin. Tawang-tawa kami kay Dieter dyan dahil takang-taka siya sa meat grinder. 2 sala nga ang ginawa ko dyan dahil medyo marami pala. Punong-puno yung pangalawa at una. Akala ko nga konti lang yung santol. Nung matapos ng gilingin, medyo marami pala. Kaya nagpabili muna kami ng dagdag na gata doon sa tindahan. At syempre, kasama si Dieter. Hindi kasi ito magpapaiwan pag alam niyang lalabas. Talagang nangunguna na yan lumabas at sumakay sa iba. Wow, sarap. Mas mura na at mas masarap. Wow, sarap. Wow, no ka talaga. Panggaling na itong sinantulan, kumain muna kami ng tanghalian. At ito na ngayon ang ating asparagus. Ayan, mahaba na siya guys. Oh. 2 yan ang nabuhay natin. Ito pa yung isa. Diba? Ayan, yung asparagus. Tapos, yung ating broccoli. Ayan, yung broccoli natin. Marami tayong nabuhay na broccoli. Ayan, mga broccoli yan. Ganda na. Asparagus natin. 2 siya dito. And, ito naman yung isa pa. And, bumili na rin kayo sa ating shop. Ayan, nasa link po natin. Yung broccoli natin, malaki na rin yung broccoli natin. Ayan, broccoli na po yan pa. At ito pa, marami tayong nabuhay na broccoli. Mas mabilis siya pag nasa tissue method. Ayan, nilagay ko muna siya sa ilalim ng ating okra. Ayan, para may lilim siya, okay? See you lang guys. Bye!